Hello po, greetings sa inyong lahat mga kababayan. Saan po kayo naroroon sa mga oras nito, ay sana nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang kapamakan. Okay? Iba-iba po ang ating mga time zones, lalong-lalo na yung mga ating kababayan na sa iba't ibang parte ng mundo. No? So, babatiin ko kayo ng isang good morning, good afternoon, good evening. Ano? Kasi iba-iba po ang ating, mga time zone po natin. But greetings po sa inyong lahat, no? Regardless kung anong pong oras na ninyo mapapanood ang ating videos. Okay? At harinawa, no? Sa mga oras nito ay kayo ay all in perfect good health. Okay. So, by the way, sa mga baguhan pa lang, okay, ay paki-share, paki-subscribe po, no? Nung hindi pa nakapag-subscribe. Of course, i-share and like po ninyo ang ating yung buttons diyan sa inyo at yung notification bell, no, upang sa ganon ay mapalawig po natin ang ating advokasya na magkapagbigay ng legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan. Kaya tulad nga po ng sinasabi natin, no, ang ating pong napag-usapan dito ay maaaring walang kinalaman sa ngayon, no, sa inyong buhay, no, but ito ay maaaring may kinalaman sa ating ibang kababayan o sa inyong kamag-anak, kaibigan, no, kakilala, no? Kaya napakamahalaga na magkaroon po tayo ng legal na kaalaman, no? Kasi po sabi na nga natin lagi, alam po ninyo, pag tayo'y nakatira, no, dito sa isang sibilisado na community, ay hindi po nating maiwasan na mayroon po tayong one way or the other naka-akibat na mga batas po na may maari tayong may kinalaman po sa buhay natin, no? At kaya napakamahalaga na may alam po tayo sa batas. Sabi nga natin nga lamang na ang may alam sa batas. Alright. So kasi din po, ang pag-subscribe and share and like po, no, ay mahuli po tayo ng algorithm ng YouTube. Okay? Pag mahuli po tayo niyan, marami pong mag-share and like, the more na mailagay yung ating videos sa mga prominent pages po at marami po makapagpanood. Kasi kung wala po masyadong nag-share, subscribe, and like, malabo po tayong malagay sa prominent pages o features ng YouTube at kukunti lang po ang makaka-share po nating napag-usapan at para naman po hindi masayang yung ating oras, no, sa pagkakandak po natin ng campaign ito na magkaroon po ng legal na kaalaman ng impormasyon ng ating mga kababayan. Okay? So, okay, back now to by the way, nalimutan ko lagi, no, ay ako po yung nagpapasalamat sa mga subscribers po natin, mga viewers, no, at mga followers na mga likers po natin, no, at sila po ay palaging sumusunod, no, sumasabay-bay sa ating programa at nagsusuporta po sila. Maraming salamat sa inyong suporta kasi po kung hindi po sa inyong suporta ay siguro po hindi tayo abot sa ganitong panahon, no? At our subscribers are increasing, no? Maraming salamat, no? At sa pamagitan ninyo sa inyong mga pag-share, I'm sure malaking bagay po 'yon. So paki-subscribe and share and like po, no? At i-notify po ninyo, i-click po yung notification bell upang ma-share po natin ang ating mga kaalaman o mga impormasyon na ating mapag-usapan. Of course, paalala lang, kung ano man pong mga napag-usapan po natin dito sa ating sa episode natin, ay huwag po niyong maituring isang legal opinion, okay? Just consider our discussion for academic and information purposes only. At kung mayroon kayong legal na issues of concern o compelling, siyempre, wala pong substitute na makipag-ugnayan kayo sa inyong lawyer for professional guidance. Okay? Okay. So, ano bang ating topic for today? Ang topic po natin for today, of course, lahat naman po ng topic natin, siyempre, saan ba galing yan? Galing po yan sa ating mga tagapagsubaybay, mga viewers po natin, no? Nagbibigay sila ng comment. Ito po may kinalaman sa sulat sa atin, sabi niya, ay 50 years na daw namatay ang kanyang lolo. Okay? Ngayon, pumunta daw sila sa Register of Deeds, ay wala daw silang mahanap na death certificate ng lolo nila. Okay? At hindi rin nila malam kung naparehistro ba o wala, no? So, most likely, dahil walang records, ano ba dapat ang gagawin nila? Okay? At ngayon,
ang purpose nila dito, di umano dahil gusto nilang magkaroon na ng settlement of estate, no, ng kanilang lolo kasi yung mga properties nakapangalan pa sa kanilang lolo. Pero sa pagkaalam nila, 50 years nang namatay, no, ang kanilang lolo at nag-research na daw sila, wala daw pong talagang nakarehistro yung kamatayan, yung death certificate ng kanilang lolo. Ano bang gagawin nila? Ang purpose for settlement of the estate. Okay? Ngayon, meron din daw nagsasabi sa kanila, abay, dapat pumunta kayo sa korte niyan upang mapadeclare na patay na ang inyong lolo para ma-settle po ang estate ng inyong lolo. So, sumulat po siya sa atin, okay? Ano ba daw ang dapat niyang gawin? Well, siguro, for purposes of compliance lang dun sa requirements ng Philippine Statistics Authority, ay nararapat siguro magpa-late registration na lang kayo ng death certificate ng inyong lolo. Okay? So, yun ang gagawin niyo upang sa ganon, ay mayroon kayong pang proof na talagang namatay na nga inyong lolo. Ngayon, ang another katanungan is, kailangan pa ba na magpagawa sila mag-file sila ng petition sa korte upang sa ganon, madeklarang patay na ang kanilang lolo. So, yun ang tanong niya, no? Kasi apparently, mukhang may nag-advise sa kanila na, abay, kumuha muna kayo ng court order sa korte para ang korte mismo ang mag-recognize na patay na sila. Alam po yung ganun po talaga ang paniniwala namin noon, ha? Na, abay, kapag ganyan, kailangan kumuha ka ng petition sa korte for the declaration of death, ng presumptive death ng inyong namatay na gusto ninyong magkaroon ng court ruling. Okay? Ngayon, nagsaliksik po tayo at sa ating pong pagsaliksik, no, sa kaso ni si Estrelleta Tadio Matias versus Republic of the Philippines, GR number 230751. Ito'y nagdesisyon po ito August 25, 2018. Okay? Kasi nag-file nga sila ng petition sa korte, no, for the declaration of nullity of for the declaration of the death na, presumptive death na yung kanilang lolo, no. Pero ang sabi dito kasi finally, sabi ng desisyon ng Korte Suprema, usually po yung mga mag-file ka ng petition sa court for the presumption of death is applicable lang yan kung halimbawa ay kung ang isang tao missing, married siya, okay? Na missing siya, okay? Ay kailangan gusto niya mag-asawa, magpakasal, okay? Para hindi siya makasuhan ng bigamy, ay mag-file siya ng petition for the declaration of death, no? Presumptive death ng nawawalang asawa, kung halimbawa 4 o 2, depende sa nature sa circumstances ng pagkawala, no, napatay na yung kanyang asawa. Kung kaya, hinihiling niya sa korte na i-declare na presume na dead na yung kanyang asawa for marriage purposes only. Yung po ang sinasabi ng ating batas. So, kung ang intention mo is para file ka ng petition sa korte for the declaration of death o presumptive death ng missing na spouse, ay pwede yon, no, para hindi kayo makasuhan ng bigamy. But in this particular case, namatay na 50 years ago. Ang may-ari ng mga lupa na nakapangalan sa kanyang lolo, kailangan bang mag-file kayo ng petition sa korte para i-declare lamang na patay na yung isang tao for purposes of opening o settlement of the estate o para ma-distribute yung kanyang mga ari-arian sa kanyang mga heirs, surviving heirs niya? Sabi po ng ating Korte Suprema, hindi na kailangan pang mag-file ka ng petition sa korte for the declaration of death nung may-ari ng lupa. Bakit? Ang sabi ng ating Korte Suprema, okay? Dahil, sabi ng court, ay, yung sabi ng korte natin,
yung declaration of person presumptive dead under Articles 390, 391 no, ng Civil Code is unnecessary. Sabi, unnecessary. Bakit? The presumption of the said articles is already established, no? Is already established by law. Ang mismo, ang batas na mismo, nag-establish na pag ganyan katagal, is presumed dead. Bakit pa kukuha ka pa ng petition sa korte para hingiin sa korte? Hindi na kailangan. Sabi ng korte, no? Dahil sa desisyon ng korte, sa nabanggit ating kaso, bakit? Mismo ang batas na ang nagsasabi na yung taong iyon is already dead for purposes of settling his or her estate. So, yan po ang pinakabuod ng desisyon ng Korte Suprema natin, no? So, sa iyo, no, ang sumulat kasi sa si Mr. Tago natin, si Mr. Tadio, okay? Hindi na po kailangan pa ang mag-file kayo ng petition sa korte just for the court to issue an order or decision na sabihin ipatay na nga yung lolo ninyo. Because there is already that presumption that your lolo is already dead, no? After that long period of time na hindi kayo narinig, na wala kayo narinig sa kanya, at alam naman ninyo na namatay na. Ang problema nga lang ay wala ngang makuhang death certificate. Okay? So, ang sabi ng Korte Suprema, hindi na. In short, anong gagawin? Mag-proceed na kayo, mga surviving heirs, no? Kung kayo nagkakasundo, mag-proceed na kayo sa pag-settle ng estate ng inyong lolo sa pamagitan ng pagkaroon nyo, mag-get in touch with your lawyer, magpagawa kayo ng extrajudicial settlement of estate and partition. And then, based on that, yung mga presumpted, yung late death registration na nabanggit, ipresenta nyo at kailan ikuha lang ninyo ng TIN ang estate ng inyong lolo at lahat kayo mga heirs, no? Ay dapat may TIN din kayo, no? At saka pipirma kayo doon sa tinatawag nating settlement of estate, okay? Pipirma kayong lahat, okay? And yun, at bayan, of course, ay bayaran po natin yung estate tax, no? At documentary stamp tax. At kailanman din, masunod din po yung publication notice for 3 consecutive weeks, no? Sa newspaper of general circulation, no? Then, pag nabayaran ninyo yung mga taxes na nabanggit, at then, mayroon na kayong publication compliance, no? Ay mabibigyan kayo ng certificate authorizing registration or ICAR ng BIR. Okay? So, yun po, no? So, the best, no? Base dito sa ating natalakay, ay makapag-ugnayan kayo sa inyong lawyer, no? For further assistance kung kinakailangan. Okay? Hanggang dito lang muna tayo, no? Again, thank you very much sa inyong mga pagsuporta ninyo sa ating channel, no? At antabayanan po ninyo lagi, no? Yung ating mga updates, mga upload po natin, yung mga shorts po natin at yung ating live Q&A, no? Na kung saan naman I answer your questions randomly, no? Doon sa pag may mga live Q&A session po tayo. Okay? Hanggang dito na lamang muna tayo, no? At harinawa, ako po ay nag-wish sa inyo lagi ng sana kayo ay nasa maayos na kalusugan, no? Sa mga araw pa, ngayon man, at sa mga araw pang darating. Hanggang dito na lang muna tayo and get well and all the best. Maraming salamat and God bless.